Magandang gabi po sa ating lahat. Tayo po ngayon ay dadako sa pakikinig ng salita ng Diyos. Ang dadalhin ko pong mensahe sa inyo ay mababasa po natin sa Psalms 136, verse 1 to 26 po ito na verses. Ito po ay patungkol sa kagandahang loob ng Diyos. Ang title po nito ay His mercy, for His mercy endureth forever. Babasahin ko po sa inyo, pero bago po ito, tayo po muna ay manalangin. Aming Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapakumbaba sa iyong harapan, Panginoon. Humihingi kami, Panginoon, ng habag, ng pagkaunawa, dakilang Diyos, para sa aming pong pakikinig ng iyong salita, at maging sa akin man, Panginoon, na magtuturo nito. Pagpalain mo po kami. At hinihiling po namin, Panginoon, ang pagkilos ng iyong banal na Espiritu na siya pong magbigay sa amin ng understanding, Panginoon, sa bawat isa. Dakilang Diyos, maraming pong salamat. Pagpalain mo kami, Ama, ngayong gabi. At amin ito, Panginoon, na maunawaan, Panginoon, ang mga hidden treasures, Lord, ng inyong word. Salamat po, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. Babasahin ko po sa inyo, sabi po dito, O give thanks unto the Lord, for He is good, for His mercy endureth forever. O give thanks to the Lord of lords, for His mercy endureth forever. O give thanks to the God of gods, for His mercy endureth forever. To Him who alone doeth great wonders, for His mercy endureth forever. To Him that by wisdom made the heavens, for His mercy endureth forever. To Him that stretched out the earth above the waters, for His mercy endureth forever. To Him that made great lights, for His mercy endureth forever. To Him the sun to rule by day, for His mercy endureth forever. The moon to rule by night, for His mercy endureth forever. To Him that smote Egypt and their firstborn, for His mercy endureth forever, and brought out Israel from among them, for His mercy endureth forever, with a strong hand and with a stretched out arm, for His mercy endureth forever, and made Israel to pass through the midst of it, for His mercy endureth forever. But overthrew Pharaoh and his host in the Red Sea, for His mercy endureth forever. To Him which lead His people through the wilderness, for His mercy endureth forever. To Him which smote great kings, for His mercy endureth forever, and slew famous kings, for His mercy endureth forever. Sihon, king of the Amorites, for His mercy endureth forever, and Og, the kings of Bashan, for His mercy endureth forever. And give thanks, and gave their land for a heritage, for His mercy endureth forever, even a heritage unto Israel His servant, for His mercy endureth forever. Who remembered us in our low estate, for His mercy endureth forever, and hath redeemed us from our enemies, for His mercy endureth forever. Who giveth food to all flesh, for His mercy endureth forever. Who give thanks unto the God of heaven, for His mercy endureth forever. Ito pong mga talatang ito ay ipinapaalala lamang natin, ipinapaalala lamang sa atin ng Diyos kung sino siya. Nabanggit po dito na, O give thanks unto the God of gods, for His mercy endureth forever. Ibig sabihin po, He is the only God na kailangan nating sambahin. Siya lang at wala na pong iba. Siya po ang Diyos ng mga Diyos, Panginoon ng mga Panginoon. Siya po ang Diyos na gumagawa ng mga himala. Siya po ang
Diyos na nagbibigay ng karunungan. Siya po ang Diyos na lumikha. Nabanggit pa nga po dito na siya ang lumikha ng araw, ng buwan. Ano po? Kung titingnan lamang po natin ang mga creation ni God, malalaman po natin na He is a powerful God. He is the creator of all things na kailangan mong pasalamatan. Dahil ikaw na binigyan niya ng buhay dito sa ibabaw ng mundo, wala ka nang hahanapin pa. Lahat ay ipinagkaloob ng Panginoon. At kailangan po natin na siya ay pasalamatan. Ano po? Patuloy na ipinapaalala sa atin dito po sa mga talatang ito na kailangan ibalik natin sa Kanya ang pasasalamat. Una po, He is the only God. He is the God of wonders. Pangalawa, He is the author of wisdom. Pangatlo, He is the creator. Ano po? Panglima, He is the God of miracles. Katulad po ng ginawa ng Panginoon, nang hatiin niya po ang Red Sea upang makatawid po doon ang mga Israelites. Pinatunayan po ng Diyos ang kanyang kapangyarihan na kaya niyang gawin ang lahat ng bagay. Kaya niyang iligtas ang mga nananampalataya sa Kanya. Bakit po ginawa ito ng Panginoon? Kasi po, masusukol na ang Israelites noon ng mga armies ng Pharaoh. Alam naman po natin na ang armies ng Pharaoh ay ipapapatay sila. Kaya po ang ginawa ng Diyos, hinati niya po ang Red Sea upang makatawid po doon ang mga Israelites. Iniligtas po sila sa kamatayan. Kaya po ginawa yon ng Diyos sa kanila. Upang ipakita na siya ang Diyos ng pagliligtas. Siya ang tagapagligtas. He is our leader. Oo nga po, si Moses po ang leader ng Israel, pero ang talaga pong pinaka-leader ng Israel noon ay ang Diyos mismo. Kasi po ini-instructionan si Moses ng Diyos kung ano ang kanilang mga gagawin. Kung ano po ang kanilang mga, kung saan po sila dadaan. Ano po? At sa history po ng Genesis, doon din po sinabi na ang Israelites ay pinangunahan ng Panginoon sa pamamagitan ng po ng ulap. Kung gabi at kung sa araw, ulap, at kung sa gabi naman ay fire, upang mayroon pong liwanag ang mga Israelites. Kaya siya po ang leader talaga ng Israel. He gives victory when we are battle. Sinabi din po dito na siya ang dahilan kung bakit nanalo sa pakikipaglaban ang mga Israelites sa dalawang bantog na king, si Haring Og at si Haring Sihon. Kaya po, anuman po sa atin po ngayon, anuman po na pakikipaglaban natin, pag natuto po tayo na humingi ng tulong sa Panginoon, siya po ang tutulong sa atin. Wala na pong iba. Ang Diyos mismo ang tutulong po sa atin. He gives victory when we are battle. Battle po saan? Sa mga problema. Ano po? Kapag tayo po ay humihingi ng tulong sa Panginoon, siya mismo po ang tutulong sa atin. He giveth a heritage. Sabi po dito, siya po ang nagbibigay ng mana sa atin. Ano po? Halimbawa,
lupa kung saan ka nilagay ng Panginoon na lugar. I believe na merong ipamamana sa iyo ang Panginoon na iyong matitirahan. Kagaya po ng ginawa niya sa mga Israelita, na binigyan niya po ng mana ang Israelites. Kinuha niya po iyon sa mga taga-Kanaan at ibinigay sa kanyang bayang Israel. Sabi pa po dito, He is our Redeemer, who remembered us in our low estate. Inaalaala po tayo ng Diyos kapag tayo po ay nasa karuphaan. Ano po? Inililigtas tayo ng Panginoon kung tayo po ay nangangailangan ng kaligtasan, and has redeemed us from our enemies. Yan. Ipinagtatanggol po tayo ng Panginoon sa ating mga kaaway. Ano po? Bakit po? Dahil sinabi ng Biblia, ang kanyang kagandahang loob ay magpakailanman. At ito po ay mananatili magpakailanman. Mararanasan po natin ito, tayo na mga nananampalataya at nananalig sa Panginoon. Huwag lamang po tayong tatalikod, mag-give up sa paglapit sa Panginoon. Mararanasan po natin ang lahat ng ito. He is our provider. Sa lahat po ng panahon, ang Diyos po ang siyang nagpo-provide, nagbibigay ng lahat ng ating mga pangangailangan. He is our Jehovah Jireh. Ano po? Marami ng napatunayan po ang Panginoon sa atin. Na ibinigay niya, kailanman hindi niya po tayo ginutom. Ibinigay niya ang lahat po ng ating mga pangangailangan. Ibinigay niya ang kanyang kagandahang loob sa bawat isa sa atin. And last po, sinabi po dito, He is the God of heaven. Kung siya po ang Diyos ng lupa, ng lahat ng nabubuhay dito sa lupa, siya rin po ang Diyos ng kalangitan. Kaya dapat po na siya ay ating pasalamatan. Ano po ang pinaka-importanting lesson po na binigay sa atin dito? Ipinapakita po at ipinapaalam sa atin na paulit-ulit ang kanyang pag-ibig, ang kanyang kabutihan, at ang kanyang habag, at maging ang kanyang katapatan sa bawat isa sa atin. Sa lahat ng kanyang mga nilikha. Kung matututo lamang po tayo na patuloy na magpakumbaba sa Kanya, humingi ng habag sa Kanya, tayo po ay kakahabagan ng ating Panginoon. Ang pag-ibig po ng Diyos ay parang balon. Balon na hindi na tutuyuan. Ganun po bumabalong ang pag-ibig ng Diyos sa atin na mga nananampalataya sa Kanya at humihingi po sa Kanya ng kahabagan. Purihin po ang Diyos at pagbalain po tayo sa ating pakikinig. Tayo po ay manalangin. Ipanalangin po natin ngayon ang ating bansa. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, amin pong dinudulog sa iyo, Panginoon, ang bansang Pilipinas. Dakilang Diyos, kami po ay kumakaharap sa crisis, Ama, patungkol po, Amang Banal, sa pandemic. Dalangin po namin, Panginoon, na tulungan mo po ang mga government officials, Panginoon, sa kanila po, Ama, na pamamalakad, lalo na po, Lord God, ang nasa health, Panginoon. Dalangin po namin, tulungan mo sila, Panginoon, na sila po ay
kung papaano, Panginoon, mapapamalakad na mabuti yung mga hospitals na kailangan po, Panginoon, na matingnan kung ito po, Panginoon, ay okay sa kanila po, Panginoon, na pagtanggap sa mga may karamdaman, Panginoon. Tulungan mo po, Lord God, ang Department of Health, Panginoon. Hallelujah, Lord Jesus. Ama, dalangin din po namin, Father, ang President, Panginoon, ng bansang Pilipinas. Pagkalooban mo siya, Panginoon, ng karunungan kung papaano, Panginoon, mapagtatagumpayan ang crisis na ito sa aming bansa. At dalangin din po namin, Panginoon, na tulungan mo po, ahipuin mo po, Panginoon, ang mga senador, ang mga congressman, mga mayors, mga gobernador, Panginoon, na sila po ay magkaisa para magtulungan, Panginoon, para sa kinakaharap na crisis na ito sa aming bansa, amang Diyos. Ama, dalangin din po namin, Ama, ang kaligtasan ng bansang Pilipinas, Panginoon, mga kababayan namin na hindi pa nakakakilala sa iyo, dalangin po namin na iligtas mo sila, Panginoon. Sila po ay magkaroon, Panginoon, ng puso na nagpapakumbaba upang makahingi ng tawad sa iyo, dakilang Diyos. Pagpalain mo po ang aming mga kababayan, tulungan mo sila, Panginoon, mga nagugutom ngayon, dalangin po namin, Panginoon, na pagkalooban mo sila ng kanilang makakain, Panginoon. Dalangin namin ang mga kababayan namin, Panginoon, na merong kakayahan na tumulong, Panginoon, sa mga kababayan namin na kapuspalad. Dalangin po namin, Panginoon, na sila po ay magkaroon, Panginoon, ng habag sa puso nila upang matulungan ang mga nangangailangan, Panginoon. Dalangin din po namin, Ama, ang church na patuloy na magkaisa, na kami rin po ay makatulong din sa community, Panginoon. Makita namin ang totoong mga pangangailangan, Ama, ng community. Father God, dalangin din po namin, Ama, na ang mga simbahan, Panginoon, ay patuloy na dumulog sa iyo, matutong manalangin, Panginoon. At dumulog sa iyo, Panginoon, at makita ang mga pangangailangan ng marami naming mga kababayan upang sama-sama kami, Panginoon, na dumalangin sa iyo, dakilang Diyos. Ama, dalangin din po namin ang mga frontliners na sila din po ang magbanal, patuloy mong palakasin ang kanilang pangangatawan upang sila ay patuloy pang makatulong, Panginoon, sa mga nangangailangan na kababayan namin. Iligtas mo sila, Panginoon, sa anumang mga sakit at karamdaman. Lalo na po, Lord, ang mga doctors, ang mga nurses, ang mga policemen, ang mga armies, Panginoon. Dalangin namin at pati yung mga barangay officials, amang banal, na tumitingin din po, Lord God, sa aming community para po, Lord God, matulungan yung mga nangangailangan. Dakilang Diyos, kami po ay umaasa sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin. Purihin ka, dakilain ka, amang banal. Salamat po sa hapong ito, Ama, na kami po, Lord God, ay mayroong kagalakan na sa aming mga puso dahil meron kang pagtugon, Panginoon, sa aming mga dalangin. Maraming salamat po. Ang lahat ng ito ay pinagkakatiwala po namin sa iyo sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu Santo. Amen. Amen.